Ang tatlong pagsubok. Ako'y lamang nagsiya sa mahabang araw sa eskwelahan. Unang 3 subject pa lang ay panay long test na. Ano ba yan ang isip niya? Pagkatapos naman, ang huling 3 subject ay panay essay writing. Pagkatapos ng lahat ay mayroon pa siyang football training ng 2 oras dahil malapit na ang kompetisyon. Kaya nang dumating siya sa bahay ay huminga siya agad sa kanyang kama. Nakiga lang siya halos 10 minuto dahil sobrang pagod siya sa araw na ito. Tumingin siya sa orasan na alas 8 na pala at malapit na maghapunan. Nagbihis siya at lumabas siya ng kwarto para kumain ng hapunan. Sobrang dami ang kinain niya kaya pagkatapos ay sobrang busog na siya. Pumunta siya sa kanyang silid at binuksan ang TV pero bigla niyang naalala na may assessment pa siya sa CLE. Kalahati niya ay gustong umupo na lamang at manood pero isang kalahati naman ay nagsabi sa kanya na 20% ito. Naglakas loob siya at pumunta siya sa kanyang mesa para gawin ang assessment. Pagkatapos ng 30 minuto ay may message siya galing kay Jorge. Sabi ni Jorge na maglaro na lang daw sila ng code imbis gawin itong assessment. Tulad ng kanina, napaisip siya kung maglaro na lang siya pero naalala niya na eskwelahan muna bago laro. Kaya sabi niya kay Jorge bukas na lang. Pagkatapos naman ng 30 minuto ay may nag-message sa kanya, si Amos. Sabi ni Amos maglaro na lang sila ng wow imbes maglaro ng mag-aral at ilibre pa daw siya kung papayag. Mahirap na nag-isip si Jose kung papayag pa siya o tutuloyin ang kanyang assessment. Pagkatapos ng malalim na pag-isip ay hindi siya pumayag at bumalik siya sa paggawa ng assessment. Pagkatapos ng 2 pang oras ay natapos na siya ang mga assessment at tingnan niya ang orasan at alas 12 na. Nagpasalamat siya na hindi siya naglaro dahil sobrang gabi na. Sa sumunod na araw ay bumagsak si Jorge at Amos. Kabutihan sa loob. May pagsubok kayo bukas tungkol sa buhay ni Emilio Aguinaldo. 20% ito sa marka nyo, kaya mag-aral kayo ng mabuti. Wika ni Ginang Pataksil. Ito na naman si Eugene, hindi nakikinig sa klase at tumitingin lang sa labas ng bintana. Pag-uwi niya, binuksan niya ang telebisyon at nanood ng paborito niyang palabas, The Buzz. Kumain at natulog na siya, na walang problema sa mundo. Sa susunod na araw, nakarating siya sa silid-aralan at nakita niya na nag-aaral ang mga klase niya. Iniisip ni Eugene na naglilipas lang sila ng oras. Nakipag-text na lang siya sa kanyang crush. Dumating si Ginang Pataksil sa silid na may hawak ng maraming papel. Umupo na sila lahat sa kanilang pwesto at saka binigyan sila ng mga papel. Nagtataka si Eugene kung bakit binibigyan sila ng mga papel, baka circular lang. Natanggap niya yung papel at nakita niya na nakasulat APLT. Nanigas siya sa takot dahil wala siyang alam na sagot. Tapos, may pumasok sa utak niya. Hindi siya kailangan bumagsak. Katabi niya isang honor student. Sinilap niya si Simon. Hindi nakatakpan ang kanyang papel. Pwede naisip niya. Bigla, may narinig siyang isang boses sa loob niya. Hindi ka ganito. Mabait na bata ka at iniisip mo ay masama. Mas magaling ka. Ipasa ng iyong papel, wika ni Ginang Pataksil. Diningnan ni Eugene ang kanyang papel na nakasulat, Eugene Perez, grade 7, Ginang Pataksil, at pinasa niya.